Ang Papua New Guinea ay parang postcard, may dagat at gubat. Ngunit sa likod ng ganda ay hidwaan, korupsyon at kahirapan. Marami ang walang doktor, eskwela o kuryente. Nagiging putik ang daan kapag tag-ulan. Ang ritual na kanibalismo at pangangaso ng mangkukulam ay lumipas na. Ngunit buhay pa rin ang alaala sa takot at tsismis. Ngayon, payapa nang namumuhay ang marami. Kulang ang pulis, mediko, at guro ng gobyerno para mabilis masolusyonan ang gulo at matulungan ang inakusahan ng pangkukulam. Pinamahalaan ng mga bansang Europeo ang lupain at nang maglaon ay ng Australia. Nakakuha ng kalayaan ng bansa noong 1975. Ang pamana ng kolonyalismo ay mahinang serbisyo publiko. Kakaunti ang kalsada at hindi tugma ang mga hangganan sa lupain ng tribo. Sinusubukan ng batang estado na pag-isahin ang maraming tribo. Gusto rin itong magbigay ng serbisyo sa liblib na lugar. Kapag ang desisyon ay pinag-uusapan sa mga lokal na pinuno. At kapag ipinaliwanag ito ng simple, bumibilis ang mga reforma. Mas kakaunti ang pagtutol dito. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga isla ay naging labanan ng mabibigat na bakbakan sa pagitan ng mga Hapon at Allied forces. Sa Kokoda Tract, nagkarga ang mga Australiano at lokal na porter sa bundok. Ang sakit at gutom ay mas malala pa sa bala. Ang digmaan ay sumire sa mahinang infrastruktura. Nagdulot ito ng trauma at pagkawala sa maraming pamilya. Ngayon, ang mga alaala at museo ay nagpapaalala dito. Ang pagtutulungan sa mga Australiano ay humuhubog pa rin sa pagpili ng kasosyo. Maraming wika sa bansa. Pinaghihiwalay ng bundok, ilog, at gubat ang mga nayon. Dahil dito, mahirap ang iisang aklat at programa sa kalusugan. Sa lungsod, madalas gamitin ang opisyal na wika. Ngunit sa nayon, malakas pa rin ang lumang kaugalian at tradisyon ng angkan. Dahil dito, madalas nagkakaproblema ang inisyatiba ng gobyerno sa pagsasalin at tiwala. Kapag ang awtoridad ay nakikipagtulungan sa iginagalang na pinuno at tagasalin, at kasama ring isinasaayos ang mga hakbang sa komunidad, doon nakakarating ang bakuna, paaralan, at tulong sa mga tao. Noon, sa ilang lugar, kinakain ng labi ng namatay na kamag-anak bilang paggalang. Naging sanhi ito ng sakit na kuro na sumisira sa utak at laging humahantong sa kamatayan. Nang ipaliwanag ng mga doktor at pinuno ang ugnayan ng ritual at sakit, itinigil ito. Nawala ang mga bagong kaso. Ngayon, ang kwento ng kanibalismo ay tsismis lang o krimen, hindi tradisyon. Malinaw ang aral, edukasyon, tulong medikal, at malinaw na paliwanag ay nagbabago ng mapanganib na kaugalian. Alitan sa lupa, baboy, kasal, at dating hinanakit ay nauuwi minsan sa gulo. Gumagamit ng patibong at gawa-gawang armas, nagdurusa ang mga sibilyan. Ang bintang ng pangkukulam ay nagpapalala ng sitwasyon, binubugbog o pinapalayas ang pinaghihinalaan. Kung may tagapamagitan, pulis, at leader ng simbahan, nagkakasundo sa bayad pinsala. Ang mga pinaghihinalaan ay itinatago sa ligtas na lugar. Kung may malinaw na daan sa kapayapaan at patakaran ng komunidad, nababawasan ang karahasan. Mas mabilis malutas ang mga alitan. Madalas, ang mga babae ay nakakaranas ng pambubugbog at pagbabanta. Sa mga rural na lugar, mahirap silang makapunta sa mga silungan at abogado. May batas laban sa karahasan sa tahanan sa bansa, pero madalas, mabagal ang tugon ng pulis. Sinusuportahan ng mga korte sa komunidad ang kapayapaan ayon sa kaugalian. Dito, mas mahina ang proteksyon ng kababaihan. Nagbubukas ang mga simbahan at aktivista ng crisis rooms. Sila ay nagtuturo sa mga pulis. Tinuturuan din nila ang mga estudyante ng paggalang. Kung saan taon ang ginagawa ang gawain ito, mas dumarami ang humihingi ng tulong. Ang mga biktima ay nakakatanggap din ng proteksyon. Ang bansa ay nasa sona ng lindol at bulkan. May mga pagguho, bagyo, at baha. Ang mga nayon ay nasa dalesdis at tabing ilog. Kaya ang mga bahay at tulay ay unang nasisira. Mahirap makarating sa mga biktima. Kaunti ang komunikasyon at sira ang mga kalsada. Noong nakaraang taon, isang malaking pagguho ang pumatay ng maraming tao sa isang probinsya. Gumuho ang isang nayon. Ang mga rescuer ay nagtrabaho ng lingguhan sa delikadong kondisyon.
Ang simpleng planong paglikas sa nayon ay nakakapagligtas ng buhay. Alam ng mga tao kung saan pupunta at sino ang tutulong sa matatanda at bata. Sa ilalim ng lupa, may ginto, tanso, at gas. Sa gubat, may mamahaling kahoy. Pero karamihan ay mahirap. Ang kita mula sa malalaking proyekto ay napupunta lang sa syudad at sa mga kontratista. Sa mga nayon, pareho pa rin ang problema, walang doktor, kuryente, at maayos na kalsada. Kung saan bahagi ng pera ay ginugol sa paaralan, tubig, at sentrong pangkalusugan, makikita ang pagbabago. Kaunti na ang namamatay sa simpleng sakit. Maraming bata na sa klase. Ang mga magsasaka ay nakakapagdala ng ani sa bayan at kumikita. Ang mahalaga ay malinaw na paggastos at kontrol ng komunidad. Malaki ang kita ng gobyerno sa pagkuha ng kahoy. Ngunit may mga hidwaan ding lumilitaw. Nariyan ang polusyon sa ilog at aksidente sa tubo. Nag-aaway din sila sa bahagi ng kita. Humihingi ang mga komunidad ng patas na kasunduan at trabaho. Nais naman ng mga kumpanya ang malinaw na patakaran. Kapag bukas ang mga kasunduan at nakalaan ang kita sa lokal na proyekto, mas mababa ang pagtutol. Mahalaga ang pangangalaga sa kagubatan. Dapat ding taniman muli ang mga naputol na lugar. Sa isang malaking minahan sa kanluran, may mga isyu sa kalikasan. Ipinakita nito ang halaga ng kapabayaan. Mahalaga ang wastong pagkontrol. Dahil sa bundok at siksik na gubat, humahaba kahit maikling daan. Maraming baryo ay konektado ng landas, hindi ng kalsada. Sa tagulan, gumuguho ang lupa. Nalulubog ang sasakyan. Hindi dumarating ang bakuna at harina. Simpleng solusyon ang pinakamabisa. Kailangan ng graba, kanal, matibay na tabi ng daan. Pati na rin footbridge at maliliit na paliparan. Kapag matibay ang kalsada sa ulan, dumarating ang manggagamot sa oras. Hindi rin lumiliban ang mga bata sa klase. Nakakapunta ang magsasaka sa palengke. Bumaba ang presyo ng pagkain. Hindi na nabubuhay pamilya mula anihan hanggang anihan. Kilala ang Port Moresby sa pagnanakaw, pagtangay ng sasakyan, at pag-atake. Dahilan nito ang kawalan ng trabaho, kahirapan, at mahinang hukuman. Kapag may ilaw, CCTV, at kabataan sa pagpapaganda, bumababa ang krimen. Epektibo rin ang simpleng paraan, mga pulis na kilala ang lider ng barangay at umaayos ng alitan agad. Bumabalik ang negosyo kapag mabilis ang pulisya at malinaw ang patakaran sa kalakalan. Tumataas ang tiwala sa gobyerno at ang residente ay may insentibong mag-ulat ng krimen. Australia ay matagal nang tumutulong sa medisina, edukasyon, at pagsasanay ng pulisya. Ang China naman ay masigasig na nagtatayo ng mga kalsada, tulay, at daungan. Ito ay pagkakataon para sa bansa na magkaroon ng infrastruktura at trabaho. Ngunit may panganib din ng utang at panggigipit. Ang pinakamainam ay bukas na kasunduan. Dapat malinaw kung ano ang itatayo, sino ang magbabayad, at paano lalahok ang mga lokal. Ngayong taon, pinag-usapan ng bagong kasunduan sa depensa sa Australia. Ngunit naantala ang pagpirma. Nangako ang pamahalaan na babalikan ito pagkatapos ng panloob na proseso. Mananatiling susi ang balanse ng interes. Ang Bougainville ay dumanas ng mahabang alitan dahil sa mina at autonomiya. Sa referendum, sinuportahan ng residente ang kalayaan. May negosasyon na ngayon sa sentral na pamahalaan. Mahirap ang isyu. Paano hahatiin ang kita? Sino ang responsable sa kalikasan at seguridad? Paano pananatilihin ang ugnayang pangkalakalan? Ang tagumpay ng usapang pangkapayapaan ay magpapakita sa bansa. Ipakikita nito na ang mga isyu ay sa negosasyon na lulutas, hindi sa lakas. Naghihintay ang mga tao ng malinaw na alituntunin. Nais nilang di maulit ang dating pagkakamali sa bagong proyekto. Makulay at buhay ang kultura, awitan, tambol, balahibo ng ibong paraiso, pinta sa mukha, at mariingal na prosesyon. Nagtitipon ang sing-sing ng iba't ibang grupo, tumutulong magkaunawaan, at kumita sa sining at palabas. Dumarayo ang mga turista dito, ang kita ay ginagamit ng komunidad para sa eskwela at klinika. Kung patas ang karapatan sa sining at gawa, mas kaunti ang gulo at mas malaki ang kita ng tao. Ang pagpapanatili ng tradisyon ay nagiging pinagkukunan ng pera at respeto, hindi lang tungkulin. Malinaw ang pagpili, kita sa pagmimina, gamitin sa kalsada, para sa malinis na tubig, ilaw, at paaralan. Ipagtanggol ang kababaihan, pati ang inaakusahan ng pangkukulam. Magkasundo ang tribo sa dialogo.
Parusahan ang korupsyon. Kapag nagsama ang lokal na lider, simbahan, pulis, at negosyo, kitang-kita ang mga resulta. Bumababa ang karahasan, dumarami ang trabaho, tumataas ang tiwala sa pamahalaan. May sapat na likas yaman. Marami ang tao at bata pa sila. Kung patuloy ang pagiging bukas at kasama ang komunidad, lahat ay makakaramdam ng pagbabago. Kung interesado ka, mag-subscribe para sa bagong labas. Dito, maikli at direkta ang lahat.